Sabi-sabi, may phoenix na lumilitaw sa bundok Wanshu. Bakit ang tagal nating naghintay, wala pa ring lumalabas? Sa wakas, lumitaw ka na, munting phoenix. Ang aking minyaw. Naghihintay pa ang puso mo para iligtas ang buhay ko. Siyam na susi ng langit. Apoy ng phoenix, may bonus pa pala. Gagamitin ko ang apoy mo para iprito ang puso mo. Hindi tatagal ang puso ng phoenix kapag inalis sa katawan. Kailangan ko na itong iprito ngayon. Kapag nakuha ko na ang puso ng phoenix, hahanapin ko ang balahibo ng dragon. Saka ang sumay ng dragon at kaliskis ng ahas. Makagawa na ako ng sabaw para buhayin ang patay. Minyaw, sinagot mo ang 3 kidlat para tulungan ako. Kaya nawala ang kaluluwa mo. Minyaw, tiyak na. Bubuin ko ang kaluluwa mo para mabuhay ka ulit. Mabilis kang tumakbo. Nakita kong inilagay niya ang puso ng phoenix sa kawali. Bakit, Vala? Ito ba ang hinahanap mo? Sino ka? Ako ang kumuha ng puso mo. Ibigay mo, hahayaan kita. Ang huling nagsalita sa akin ng ganyan. Ang damo sa puntod niya, ang taas na. Tingnan natin kung sino ang mauna. Hindi lang magluto ang alam ng isang chef. Nak, hindi ko inaasahan na ganito kahina ang Liu Xiaohong ng Beast Taming Sect, na hindi makuha ang puso ng phoenix para sa sakit mo. Kung hindi kita maliligtas, ano pa ang silbi ng kapatid mo? Sandali. Sabi mo, taga-Beast Taming Sect ka. Paitawan mo ako. Kung hindi maliligtas ang kapatid ko, mamatay na lang ako. Ang balahibo ng dragon, kayamanan ng Beast Taming Sect. Akala ko mahirap hanapin. Madali lang pala. Iligtas ang buhay, kapalit ng balahibo ng dragon, patas lang. Maliligtas ko ang kapatid mo. Tara, dalhin mo ako sa Beast Taming Sect. Dr. Son, kumusta na ang anak ko? Kung wala pa ang puso ng phoenix, baka hindi na si MS Liu. Pero ang tagal na ni Honger. Bakit hindi pa siya umuwi? Hindi kaya ng isang golden core. Labanan ang bagong panganak na phoenix? Tatay, nakauwi na ako. Tate, Honger, bakit ngayon ka lang umuwi? Nasaan ang gamot? Nasa akin ang gamot. Ako si Muyuns, nakikilala sa punong Liu. Zeno ka? Ang makakapagpagaling sa lamig na laso ng anak mo. Ayaw mong pagalingin ang lamig na lason ng anak ko? Dahil lang sa lamig na lason at nagkagulo ang enerhiya, madali lang yan. Ginoong mo, pakisuyo. Pwede kong gamutin, pero kailangan ko ang pinakamahalagang kayamanan ng inyong Beast Taming Sect. Dragon Candle Feeder. Ano? Sige, hindi lang Dragon Candle Feather. Kung maililigtas mo ang buhay ng anak ko, ibibigay ko sa iyo ang buong Beast Taming Sect. Sa daang taon kong panggagamot, hindi ko kayang sabihin mapapagaling ko ang lamig na lason na to. Si GNG, Liu ay nanumpa na sinumang magligtas sa kanya, pakakasalan niya. Isang batang to, baka naman manluloko lang para magpakasal at makuha ang kayamanan. Kung hindi mo kayang gamutin, kulang pa ang kakayahan mo. Panoorin mo ako. Isang ulam. Hindi mo gagamitin yan para pagalingin ang lamig na lason ni GNG. Liu, di ba? Ate, tatay, nakakakita na ang mga mata ni ate. Ate, kamusta ka? Kuya, Oh, nai-in-love ako. ha? Paano yon nangyari? Naalis talaga ang lamig na lason? Ano?
Sa daang taon kong panggagamot, hindi pa ako nakarinig na may gumamit ng ulam para magpalayas ng lason. Sandali lang. Baka ikaf ay. Punong Liu, dahil naalis na ang lamig na lason ni GNG, Liu. Alis na po ako. Oo. Mo Valley. Ginoong Mo. Sa inyo na po ang lahat dito. Ingat po, Sun Divine Doctor. Ginoong mo, maraming salamat sa pagligtas sa buhay ng anak ko. Wala akong maibabalik sa'yo. Tanggapin mo ang paggalang ko. Huwag po kayong mag-alala, Punong Liu. May kasunduan naman tayo. Ginoong mo, ang pagkuha ng Dragon Candle Feeder ay kailangan pa ng proseso. Ganito na lang, magpahinga muna kayo dito ngayon, Ginoong mo. Bukas, siguradong ibibigay ko ito ng buong puso. Salamat po sa inyong pag-ampon, Punong Liu. Honger, samahan mo si Ginoong mo sa silid bisita. Opo. Ginoong mo, halina po. Tatay, Tsuer, sabihin mo lang sa tatay ang anumang kailangan mo. tatay. Sinabi ko noon, tatay, na sinumang makapagpagaling sa lason ko. Pakakasalan ko. Saan man siya pumunta, susunod ako sa kanya. Anong tao? Enma Liu. Ang gabi na. Anong ginagawa mo dito? Ginoong mo. Nandito ako para magpasalamat sa pagligtas mo sa akin. Enma Liu, pumunta lang ako para sa negosasyon. Walang utang na loob na pinag-uusapan. Ginoong mo, nangako ako noon, basta may makapagpagaling. Ng aking lamig na lason. Pakakasalan ko siya. Kaya ngayong gabi tayo. Sandali. Magpakabait ka, may asawa na ako. Normal lang para sa lalaki ang magkaroon ng maraming asawa. Ngayong gabi, ako na ang sa iyo. Tumakbo ka pa. Mahal, sumunod ka na lang sa akin. Patriarch Liu. Hindi ka hahanapin ng tatay ko sa ganitong oras. Magiging asawa mo talaga ako. Kazamang Montag. Ito ang ipinangakong balahibo ng dragon. Salamat Patriarch Liu, pupuntahan kita kapag tapos na ako. Kaya pala hindi sumasali ang Beast Taming set sa kompetisyon. Kahit ang mahalagang balahibo ng dragon ay hindi nila pinapahalagahan. Hindi nila gugustuhin ang gantimpalang sungay ng yinglong. Kompetisyon ng pagkain, sumay ng inglong, swerte naman. Minyaw. Mukhang malapit na akong makumpleto ang mga sangkap. Kung ayaw ninyong sumali, akin na lang ang Beast Taming set. At ikaw, magiging babaeng bayaran ka. Wusu Cheng, ang lakas ng loob mo. Huwag mong isipin na dahil malapit ang Dragon SKY set sa Immortal Alliance. Pwede ka nang gumawa hindi gusto montag. Ano naman? Sasabihin ko sa iyo, sa kompetisyong ito, kung hindi sasali ang Beast Taming Sek, ituturing kayong pinakamahina. At ang parusa sa pinakamahina ay paghahati-hatyan ng mga sekta. At kayo, magiging pinakamababang uri ng mga alila. Matagal akong hindi lumabas, ganun pa rin pala ang Immortal Alliance. Parang asong hindi tumitigil sa pagkain ng dumi. Kung gusto ng Immortal Alliance na mag-away tayo, hindi naman kami mahihina sa Beast Taming set. Wala akong pakialam kung kumakain ka ng karne o gulay, iba ang kompetisyong ito. Ito ay inorganisa ng Cooking Immortal para pumili ng kahalili. Kapag naging kahalili na ako, magiging quasi-immortal na ako. Pamumunuan ko ang mga sekta. Pahatiin kayo, pero may paan pa. Alam kong hindi kayo sumasali dahil wala kayong chef. Basta't pumayag si Tsuer na maging eksklusibo kong katulong. Magpapadala ako ng dekalibreng chef sa inyo para hindi na magpakahuli ang Beast Taming Sek. Gusto mong mamatay? Sino ang nagsabing walang chef ang Beast Taming Sek? Sek Leader Liu, kung sasali ako sa Immortal Chef Competition at manalo ng kampyonato, may bibigay ba sa akin ang Yinglong Horn? Fellow Daoist mo, ano ang ginagawa mo? Ang Immortal Chef Competition ay para lamang sa mga miyembro ng aming sekta. Ano ka, Bea? Ano ang sinasabi mo? Siya ang asawa ko. Bilang aking eksklusibong kasintahan, nakikipagrelasyon ka pa rin sa lalaking ito? Mukhang kailangan kitang parusahan ng husto.
Bastos ka. Nangahas kang saktan ako. Ang aming Dragon SKY Sec ang pangunahing sekta. At ako ang tagapagmana nito. Nangahas kang saktan ako? Papatayin kita nang walang matitirang bangkay. Ano man ang Dragon SSEC, hindi kami tatanggap ng banta. Tama, Zixuea. Basta't maliligtas ang aming beast taming sect. Fellow Daoist mo, ibibigay ko ang anumang hilingin mo. Mula ngayon, ako ang bagong chef ng Beast Taming Sect. Liu Chengfeng, binabali mo ang patakaran. Basta't miyembro ng aming sekta, maaring sumali sa Immortal Chef Competition. Ziyun se ang manugang kao. Saan siya lumabag sa patakaran? Manugang kong mahal, ang nangyari kagabi. Alam na ng biyenan mo. Mabuti. Ayong dalawa, maghintay kayo. Kapag naging kahalili na ako ng Immortal Chef, pahihirapan ko kayo ng husto. Kaya hayaan mong tikman mo muna ang pakiramdam ng matinding paghihirap. Hindi mo magagawa. Ang aming Dragon SKY Sect ay gigibayin ang inyong Beast Taming Sect. Tignan natin kung magagawa ko. Sect Leader Liu, ipagkatiwala mo na lang sa akin ang paligsahan bukas. Fellow Daoist mo, salamat sa pagligtas mo sa aming Beast Taming Sect kanina. Ngunit ang pagsali sa Immortal Chef Competition ay mapanganib. Ang pagkakaroon ng karapatang maging kahalili ay lalong mahirap. Hindi ko kayang tiisin na muling magsakripisyo ka para sa aming Beast Taming Sect. Walang kwenta ang pagiging kahalili ng Immortal Chef. Ang pakay ko sa pagsali ay ang Yinglong Horn lamang. Malugod namin tinatanggap si Steward Bai ng Immortal Alliance bilang tagapangulo. Tumayo kayo. Ang paliksahang ito ay inorganisa ng Immortal Gate sa utos ng Immortal Chef. Ang tagal ng kompetisyon ay 1 oras, 3 putahe. Gagamit ng yin fire, yang fire, at walang apoy. Ang mga putahe ay dapat masarap sa panlasa, mayaman sa spiritual na enerhiya, at maganda ang ayos. Bukod sa Yinglong Horn, ang premyo sa paliksahang ito ay Maaari pa ring maging kahalili ng Kitchen Immortal. Simulan na ang paligsahan. Chef Wu, kayo po muna. Chef Liu. Nagsisimula pa lang ang laban. Bakit mo na tinatawag na Kitchen Immortal? Napakamapagpakumbaba nyo, Kitchen Immortal Wu. Sa paliksahang ito, sino pa ba ang may karapatang manalo kundi kayo? Umay sa kami, Kitchen Immortal Wu. Na kapag nakuha ninyo ang korona, huwag ninyong kalimutan kaming magkapatid. Kayong dalawa, huwag kayong mag-alala. Kapag naging Kitchen Immortal na ako, bibigyan ko kayo ng pinakamahusay na immortal na pagkain at hayo. Tianjue Sect at Huangying Sect. Para kayo'y maging immortal ng mas maaga. Salamat, Kitchen Immortal Wu. Nandito ka, P.A.R.N.? nagsimula na ang paligsahan. Ang Beast Taming Sect ay huli, agad na diskwalipikado. Sandali, host by. Dahil narito na sila, hayaan natin silang sumali. Kung sang-ayon siyang Master Wu, pagbibigyan natin kayo. Kapag naging kahalili na ako ng Kitchen Immortal, haharapin kita at gigibayin ang Beast Taming Sect. At syempre, alagaan ko ng mabuti. Zixuea ang... Tumigil ka. Malandi, kanong nabi akaiga, na maging alila ko. Bakit ganyan ang suot mo? Nandito ako para tulungan ka. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang kumakatawan sa aming Beast Taming Sect. At ako, ang anak ng leader ng Beast Taming Sect. Paano kita pababayaan? Na mag-isa, Pero ako, pumayag na ang ama ko na maging asawa mo ako. Kaya ikaw na ang pipiliin ko habang buhay. Saan ka man pumunta, susunod ako. Pakitandaan ng mga kalahok ang oras. Magsaya habang may pagkakataon pa. Kapag nanalo ako, wala na kayong pag-asa. sige, kung mag-uusap pa tayo, matatapos na ng iba ang kanila. Ano na nangyayari, host by? Bakit hindi mo pa sinisimulan? Simula na pagkapasok. Ganyan ang patakaran taon-taon. Ikaw, hindi kita papansinin. Sa aking pag-aas pag-iwa. Kahit ang aking ama ay humanga. Sect Leader Liu. Talagang mahal ka niya. Ano nang nangyari? Bakit bulok ang aming mga sangkap? Humihingi ako ng palit. Isang set lang ng sangkap ang ibinigay. Maaari kayong maghanda ng sarili ninyo. Iyan ang kapalit ng pagtulong sa isang walang kwenta. Ngunit ang alok ko ay may bisa pa. Pastan gayon.
Tawagin mo akong amo ng mahinahon at sisiguraduhin kong ang Beast Sect ay hindi mamamatay ng napakasakit. Huwag mong isipin hindi ko alam na kayo ang gumawa ng paraan. Wala kang ebidensya. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Kahit ibigay ko sa iyo ang pinakamagandang sangka, ang lulutuin mo ay basura pa rin. Paano ka mananalo? Nasaan ang aking inihandang killing arm? Mandaya ka. Paano ka makakapaghanda ng maaga? Huwag kang magsinungaling. Kung magaling kayo, maaari rin kayong maghanda ng maaga. Sino ang nagsabing hindi kami naghanda? Ito, at ito, mukhang masarap. Saan galing ang mga ito? 10,000 Year Spirit Mushroom, Cloud Turtle Shell, Shadow Dragon Tendon, at Marami Kai Naibiye. Mga sangkap na hindi ko alam ang pangalan. Kahit maganda ang sangkap, ang isang mahusay na chef ay nagbibigay halaga sa kasanayan, hindi sa sangkap. Tulat Montag, hindi mo magagamit ng maayos ang mga sangkap na ito. Mas mabuti pang ibigay mo sa amin. Kayong dalawang walang kwenta, naglakas loob ang magnakaw. Naglakas loob kayong kunin ang mga sangkap. Host by, hindi mo ba ito nakikita? Upang may pakita ang buong kakayahan ng mga kalahok. Ang Immortal Chef Competition ay walang tuntunin. Basta manalo. Maaring gumamit ng anumang paraan. Kung may kakayahan ka, Maari mo ring gambalain sila. Huwag mong sisihin ang aking pagiging bastos. Bumalik ka. Ikaw ang hinihintay ko. Ibigay mo sa akin ang lahat ng sangkap. Pinapayuhan kitang bitawan siya. Huwag kang magsalita. Kung ayaw mong may mangyari sa kanya, ibigay mo agad ang mga sangkap mo. Huwag ibigay. Asawa, huwag mo akong intindihin pag patuloy ka sa paligsahan. Tumahimik ka, puta. Kung gagalaw siya sa mga sangka, lalagutan kita ng hininga. Dahil hindi ka nagsalita, ibig sabihin ay pumayag ka. Chef Liu, dalhin mo rito ang lahat ng sangkap. Sumusunod, Immortal Chef Wu. Bigay mo sa akin. Maglakas loob ka. Humarang ka pa. Mukhang wala kang pakialam sa buhay ng putang ito. Harap naman. Gumalaf ka, PA? Zubukan Montag. Asawa, huwag mo akong intindihin, kailangan mong manalo. Asawa pa rin ang tawag, mas pinipili niyang panoorin kang mamatay, ay sa ibigay ang mga sangkap. Wala akong pakialam. Iniligtas niya ang buhay ko. Kahit mamatay, handa ako. Sixor ay naparito para tulungan ako. Hindi ko siya pababayaan na magkaroon ng problema. Chef Son, sa iyo na ang pagluluto ng aming putahe. Huwag kang makalala, Chef Wu. Gamit ang mga sangkap na ito, ikaw ang magiging kahalili ni Chef Immortal. Nakuha mo na ang mga sangkap, pakawalan mo, Sixor. Kailan ko sinabing pakakawalan ko siya? Sumisira ka sa usapan. Ang sinabi ko, ibigay mo ang mga sangkap. Hindi ko hayang magkaroon ng problema ang babaeng ito. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya papatayin. Pagkatapos ng lahat, siya ang aking katulong. Ngayong wala ka ng mga sangkap, hindi ka natatagal. Ako ang mananalo sa kompetisyon, at ako ang magiging kahalili ni Chef Immortal. Hindi ako maghihintay ng walang ginagawa. Alam kong hindi ka magiging tapat, nag-isip ka pa rin ng pagluluto. Chef Liu, Zimulan Montag, Phoenix Cauldron. Huwag. Nagsusuka ka na ng dugo, hindi ka patitigil? Hindi, patuloy na lutuin ang kalabasa gamit ang yinyang na apoy. At hindi ito dapat maputol. Kaya... Naintindihan ko na, ito ang matagal nang nawala, Dragon and Phoenix Shake the Universe. Pigilan mo siya, kung hindi, siguradong matatalo ako. Mahal. Kung gusto mo talagang mamatay ito, magpatuloy ka. Mahal. Huwag mo akong intindihin. Kung hindi ka patitigil, talagang mamamatay na siya. Huwag. Pinapaluto kita.
Oras na. Tumigil na sa pagluluto. Tapos na. Malugod naming tinatanggap ang hurado, ang Fairy Yunli mula sa Ninth Heaven. Tumayo ka. Ang tatlong putaheng ito ay kumpleto sa kulay, amoy, at lasa. Hindi ko inaasahang sa kasalukuyang mundo ng mga Diyos. Ay may ganitong talento, pero 4 ang kalahok. Bakit 3 lang ang putahe? Ipagbigay alam ko, Fairy, hindi siya nagluto. Nangahas kang hamakin ang isang Diyos. Sino ang nagsabing hindi ako nagluto? Pambihirang pangyayari. Lihim na putahe ng Heavenly Palace, Dragon and Phoenix shake the universe. Zino ang niloloko Montag? Ito ay hindi Dragon and Phoenix Shake the Universe, Chef Wu. Ang Dragon and Phoenix Shake the Universe ay nawala na sa loob ng maraming taon. Paano mo nalaman na hindi ito tunay? Baka ikaf. Oo. Nagkaroon ako ng pagkakataong makita ito bago ito tuluyang nawala. Ang Dragon and Phoenix Shake the Universe ay naglalaman ng napakalakas na espiritual na kapangyarihan. Ito ay hindi maihahambing sa ganitong basura. Ang pagiging tunay o hindi ay hindi mo desisyon. Fairy, tikman mo ito. Ano tong nangyayari? Tumaas ang cultivation ko. Ako rin. Sa spiritual energy lang ng isang putahe. Lumakas tayo ng husto. Paano kung kinain pa to? Ano ba talaga? Muntik na akong breakthrough. To be a tong yulam? Imposible. Di magagawa ng basurang to. Ang Dragon Phoenix shakes the universe. Totoo man o hindi, tapos na ang kompetisyon. Pakawalan mo, Sixur. Ano kung di ko pakawalan? Di pakawalan? Mamatay ka. Akala mo ubra sa kinuli yang parehong teknik? Gusto mong mamatay. Ano? Chef Immortal Wu. Papatayin kita. Mga kaibigan, cooking contest ito, di labanan. Sumunod sa patakaran o mamatay. Ano naman kung nailigtas mo siya? Sa isang sirang kalabasa, talo ka na. Okay ka lang. Okay lang ako. Alam kong ililigtas mo ako. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Pag-announce ng Fairy na akong panalo, sa harap mo, papahirapan ko tong maliit. Di ba natitikman ni Fairy Yunli? Anong karapatan mong sabihin talo ako? SAP King Dragon Phoenix Shakes the Universe Montag. Mananalo ka SA Kin? Panaginip. Mukhang sa matagal kong pagtigil, lalong humina. Ang mga chef sa Cultivation World. Ang lakas ng loob mo, nagdududa ka. Sa lahat ng chef sa Cultivation World, gusto mong mamatay? Fairy, tikman mo po. Katava-tava. Di magpapakababa ang Fairy. Patikman ang basura mong luto. Bilang hurado, dapat matikman lahat ng putahe. Bago maghusga. Kung halatang paborito mo, kapag kumalat to, di maganda sa pangalan mo, di ba? Gusto mong mamatay. Talagang Nine Heavens Fairy, napakalakas ng pressure. Kung lalaban dito, siguradong masasaktan. Kahit di masaktan, magkakamali sa cultivation. Nakayanan mo pressure ko, lalaki. Naiintriga na ako sa'yo. Fairy, tikman na lang natin, wag manakit.
Di ko inasahang protektibo ka pala, mabuti naman. Subukan ko nga ang dragon at phoenix gumagalaw sa kalawakan. Fairy, talagang kakain ka ng basurang to? Halatang halata, hindi maganda yan. Fairy, pag-isipan mong mabuti. Oh. Pinag-alinlanganan niyo ba ang desisyon ko? Hindi po, Fairy. Nakalala lang po kami sa inyo. Ako rin. Fairy, tikman nyo na po. Ano? To? Ang sabaw ay malambot sa bibig, maganda ang amoy. May tamis ng kalabasa at marami pang. Iba't ibang gulay. May namoy pa akong gatas. Ang galing. Malamig sa pakiramdam pero hindi masakit. Makinis tulad ng gatas, parang dalawang ulam. Pero naghahalo ang lasa. Ang sarap. Walang karn, pero sa dragon at phoenix na to. May lasang karne. Totoo pala ang dragon at phoenix gumagalaw sa kalawakan. Ano? To? Biglang nagulo ang aking dansyan. Fairy. Bastos ka. Nilason mo ba ang pagkain? Ano? Ang kapal ng mukha mo. Binanta Montag si Fairy Yunli. Takbin mo siya. Ipapasa natin SA Immortal Alliance. Ano yan? Bakit may biglang nagpakita na tribulation clouds? May nagtatribulasyon ba ngayon? Maghanda na tayo. Si Fairy pala ang nagtatribulation. Alam kong ilang daang taon na siyang nakastock sa True Immortal Realm. Bakit ngayon siya biglang tumaas? Baka sakali. Binabati kita SA Successful Tribulation, Fairy. Tumayo ka na. Ilang daang taon na. Ilang daang taon na akong nakastock sa True Immortal Realm. Ngayon lang ako biglang tumaas sa Upper Immortal Realm. Ang sarap sa pakiramdam. Ano? To? Bakit nawala ang aking spiritual power? Nawala ang aking spiritual power. Bastos ka. Ano ang ginawa mo sa akin? Ano? Talagang may masamang balak ang demonyong cook na to. Pinanta niya si Fairy Yunli. Kalokohan. Hindi gagawin ng asawa ko yan. Nawalan ng spiritual power si Fairy nang kinain niya yon. Huwag kang magdahilan para sa kanya. Ilang daang taon kong pinaghirapan dahil lang sa isang ulam mo. Navala lahat. Papatayin kita at wawasakin ang beast taming sect. Impossible. Ang dragon at phoenix gumagalaw sa kalawakan ay punong-puno ng spiritual power. Pero sa lakas ni Fairy, hindi niya kayang i-digest. Para makuha ang sumay ng inglong, kailangan muna nating lutasin ang problemang ito. Wala ka nang masasabi, di ba? Naglakas loob kang. Saktan ang Fairy Yunli na ganito. Ngayong araw na ito, hindi ka na makakaalis ng buhay, Luan Tuaw. Wag. Walang saysay ang pagtatanggol mo sa kanya. Dapat mamatay ang walang kwentang ito ngayon. Ang iking Luan Tuaw. Gago ka. Papatayin kita. Huwag mong saktan ang aking asawa. Chef Liu. Gago ka. Naglalakas loob ka pang lumaban. Chef Son, sabay tayong lumusok. Siege. Mamatay ka na, gago. Fairy, nalaman ko na. Hindi nawala ang iyong spiritual power. Ngayong araw na ito, siguradong mamamatay ka. Fairy, hindi mo ba nais na maibalik ang iyong spiritual power? Bazagin. Tigil. Fairy, ikaw, hindi mo naman talaga pinaniwalaan ang kanyang sinabi, di ba? Hayaan siyang matuloy sa pagsalita. Fairy, maaring ito ay isang palilin lang lamang niya. Paalang makadelay at makaligtas sa peligro. Makaligtas. Sa inyong mga walang kwentang ito, makakapatay kayo sa akin. Ang iking Honshongan, ang iking Chiyanda. Ito, ang Kian Kun by Vaida. Siya rin ba ay tagapagmana ng Byway Valley? Hindi, imposible. Isang tagapagmana lamang ang mayroon sa Byway Valley at siya ay kasalukuyang bisita sa aking tahanan ngayon. Fairy, ang iyong spiritual power ay hindi nawala. Ito ay dahil sa pagpilit mong mag-breakthrough pagkatapos kumain ng aking luto.
na nagdulot ng pansamantalang pagkarito ng spiritual energy. Kung hindi ito agad, mailalabas sa iyong katawan ang sobrang spiritual energy. Pupunitin at mamamatay ka. Ito ang salindan. Maaari itong ilabas mula sa iyong katawan. Ang sobrang spiritual energy. Fairy, maaring ito ay lason. Wala ka ng spiritual power ngayon, kaya wala kang panlaban. Sa anumang lason, pag-isipan mo mabuti ito. Kaysa maging isang walang silbi, mas gusto kong subukan ito. Kung may mangyari sa akin. Ang aking mga inapo ay talagang hahabulin ka hanggang sa dulo ng mundo. Fairy, Huwag kang kikilos. Nararamdaman kong mali ang lahat. gago ka. Sinamantala mo talaga ang kalagayan niya. Nice mong lasunin ang fairy. Walang alam. Normal lang itong pangyayari. Kaduda-duda. Dumudugo ang bibig ng fairy. Tiyak na lason ang ibinigay mo. Kapag inilalabas ng sanlindan ng sobrang spiritual energy, tinatamaan nito ang mga aku-points. Natural lang na lumabas ang namuong dugo sa mga aku-points kapag tinamaan. Ni hindi mo ito alam anong klaseng chef ka. Akala mo ba, maniniwala ako sa iyong kasinungalingan? Humahanap ka ng kamatayan. Sandali lang. Parang bumalik na ang aking lakas espiritu. Panginoon, ngayong naayos na ang pagkakaintindi, maaari mo na bang ipahayag na ang asawa ko ang nanalo? Nanalo? Ang hayop na ito ay pinakain ako ng nakakalasong piltoras. At pangarap pa niyang makuha ang sungay ng inglong at ang pamana ng kusinero Diyos. Panaginip lang yan. Asawa ko ang tumulong sa iyong maibalik ang lakas espiritu mo. Paano mo magagawa itong magbago ng isip? Kalakasan ni Panginoon ang dahilan kung bakit bumalik ang kanyang lakas espiritu. Anong kinalaman ng hayop na ito? Huwag ka nang umasa pang maprotektahan ang iyong beast taming set. Akin ang sungay ng inglong, akin ang pamana ng kusinero Diyos. At ang inyong beast taming set ay akin na rin. Kayo, hindi ito patas. Ang asawa ko ang dapat na nanalo. Patas? Si Panginoon ang patas sa laban na ito. Mamatay na kayo. Teka muna. Panginoon, may sapat na ebidensya. Ano pa ang hinihintay mo? Dapat mamatay ang hayop na ito, pero may itatanong pa ako sa kanya. Nakita kong ginamit mo ang Kiangkon 100 Flavors Blade. Ano ang connection mo sa 100 Flavors Volley? Ako ang kasalukuyang Panginoon ng 100 Flavors Valley, si Moyons. Ano? Ikaw pala ang Panginoon ng 100 Flavors Valley. Ang 100 Flowers Volley na nawala sa loob ng daan-daang taon. Iyon nga ang sekta sa daigdig ng mga Diyos, na may pinakamataas na katayuan at ang kasalukuyang Panginoon ay nagtatrabaho sa aking mansyon. Sino man ang nasa mansyon mo, siguradong hindi siya ang Panginoon ng 100 Flavors Valley. Totoo o hindi, makikita sa personal. Panginoon, ginagawa ko ang iyong beauty preservation pill. Bakit mo ako tinawag dito? Panginoon Lee, alam kong busi ka, pero ito ay napakahalaga. At may kinalaman sa iyong sekta. Ganun ba? Sabihin mo sa akin. Ang hayop na yon ay nagpapanggap bilang tunay na tagasunod ng 100 Flavors Volley. Sino ang may kapal na mukha? Nagpapanggap bilang Panginoon ng 100 Flowers Volley? Ayon ang dalawa, pareho kayong nagsasabing Panginoon kayo. Sino sa inyo ang totoo at sino ang pek? Siyempre peke ito, at si Panginoon ang makakapagpatunay para sa akin. Tama, ang mga lutuin ng 100 Flavors Volley ay kayang buhayin ang patay at pagalingin ang buto. At makatutulong pa sa aming mga Diyos na umangat ng antas. Ang aking pag-unlad ngayon ay dahil lamang sa mga pagkaing niluto para sa akin ni Panginoon Likamakailan. Kaya't nakamit ko ang ganitong epekto. Ganon pala. Ang walang kwentang ito ay talagang isang manloloko at nagpapanggap pa. Bilang Panginoon ng 100 Flowers Volley para sumali sa paligsahan, ang ganitong manloloko ay hindi dapat sa sungay ng inglong, lalong walang karapatan. Ang tagapagmana ng pagkadiyos ng kusinero. Kayo, Ang punong lambak ng sandaang lasap, hindi basta-basta masasabing ikaw yon. Kailangan ng ebidensya. Hindi maniniwala hanggat hindi nakikita ang kabaong. Sage, ipakita ko sa inyo. Ang sandaang lasap na sibat ng langit at lupa, na tanging mayroon ang punong lambak ng sandaang lasap. Ang tindi ng presensya at ang sibat na ito. Tunay nga ang sandaang lasap na lambak. Mali pa ba? Ang sibat na ito ay ipinapamana lamang sa mga punong lambak. Isa lang ito sa buong mundo. Tama, tiyak na ako, kaibigang Lee. Ang tunay na punong lambak ng sandaang lasap. At ang Moyunzin na ito ay fake. Hindi ko inakalang gagawin ito ng inyong sekta. Ang angkin ng pagkakakilanlan, malaking kasalanan ito sa daigdig ng pag-isip. Akala ko ang wakas ng inyong sekta ay paghahati-hasyan lamang. Pero sa paglabag sa sandaang lasap na lambak, baka lipulin ang lahi ninyo. Tingnan ninyo ang uri ng tao na tinatanggap ng sekta ninyo. Pero, kung ibibigay mo sa akin ang walang kwentang ito, at luluhod at tatawagin akong Panginoon, matutulungan kitang iligtas ang sekta mo. panaginip. Ang asawa ko ang tunay na tagapagmana ng sandaang lasap. Ang taong ito ang peke. Para sa isang walang kwentang ito, kahit ang ama mo, at ang karangalan ng sekta ay isasantabi,
Napakabuti mong anak. Isang kutsilyo lang, nagkakagulo na kayong lahat. Tingnan niyo ang akin. Meron Karen, Atapat Pa, imposible ito. Tagapangulo Bay, kahit hindi ka maniwala kay Punong Lee, dapat maniwala ka sa akin. Kung hindi ako sigurado, hindi ko dadalhin si Punong Lee dito. Tama, ang sagradong sandata ng sandaang lasap ay isang sibat lamang. Wala namang mga kawali, mangkok at kaserola. Inaangkin mo ang pagkakakilanlan ko. Sige na, ngayon, gumagamit ka pa ng panlilinlang. Upang gayahin ang lihim na pamamaraan ng sandaang lasa. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako karapat-dapat sa aking guro na nasa langit. Ingat! Pangalawang beses na mamamatay ka talaga. Hindi ko naisip yun. Alam ko lang, ayokong masaktan ka. Asawa mo naman ako. Malapit ng mamatay, may oras pa para maglambingan. Sa impyerno, maging magkasintahan kayong patay. Anong nangyayari? Mukhang kailangan ko na ring magpakita ng tunay na kakayahan. Kung hindi, akala ninyong mga walang kwenta, ang sandaang lasap na lambak. Ay ganito lang. Panoorin ninyo. Anong nagyayari? Ito ang iyong Kiangkun Bayway daw. Subukan mo ang akin. Ito ang Wumi Zenyan. Wumi Zenyan, nagbabago ang mundo. Imposible ito. Matalino ka, talagang galing ito sa aming Bayway Valley. Wumi Zenyan. Ano ang pagkakaiba ng limang lasa? Bukod sa pagsabog, Tulad mong hangal, paano mo makikita ang sikreto? Madaling gayahin ang lahat sa Bayway Valley, maliban sa Wumi Zenyan. Tanging ang tunay na tagapagmana ng Bayway Valley, pagkatapos maunawaan ang lihim, ang makakaintindi. Sa pagtingin pa lang, ramdam ko ang walang hanggang misteryo nito. Talagang imposibleng gayahin. Ziyang gabi ang tunay na Pangulo ng Bayway Valley. Totung Totu. Pinagkatiwalaan kita, nandaya ka pala sa akin. Hindi ako. Panlilinlang lang niya ito. Pek ito. Sige, sabihin mong peke, nasaan ang iyong Wumi Zenyan? Ipakita mo sa akin. Ako. Nasa aking tahanan ka, binigyan kita ng lahat. Hindi lang nagbigay ng maraming biyaya. Nadaya pa ako ng iyong kasinungalingan, nag-dual cultivation pa tayo. Impostor ka pala, nandaya ka sa akin. Sige, papatayin kita. Pinilit mo ako, ikaw ang dapat mamatay. Salamat, Pangulong mo, sa pagligtas. Hindi dapat siraan ang pangalan ng Bayway Valley. Mamatay ang mga nagpapanggap na tunay na estudyante ng Bayway Valley. Ito ang Maizong link sa token na ito. Makakapunta na ako sa Maizong para makakuha ng Wushilin. Ninyaw, hintayin mo ako. Magigising ka na rin. Pangulong mo, bulag ako, nadaya ng impostor. Muntik na akong magkamali, parusahan ninyo ako. Tumayo ka na. 100 taon nang walang lumalabas mula sa Bayway Valley, natural lang na madaya ka. Naiintindihan ko. Pangulong mo, may isa pa akong kahilingan. Ano nang ginagawa mo? Umalis ka dyan. Sabihin mo na lang. May kaibigan akong may malubhang sakit. Sana gumawa ka ulit ng masarap na pagkain, Pangulong mo, para gumaling siya. Ang babae mong ito, walang hiya ka. Una, minamaliit mo ang luto ng asawa ko. Tapos, pinagdudahan mo ang pagkakakilanlan niya. Ngayon naman, nagmamakaawa ka. Para tulungan ka ng asawa ko. Mahal na kapatid, nalinlang din ako ng masasamang tao. Kung alam ko lang na siya ang puno ng lambak, hindi ko gagawin ito. Sino ang kapatid mo? Diyosa, ang pagtawid mo ngayon ay isang biyaya na. Para sa iba, hayaan na lang ang takbo ng pangyayari, huwag pilitin. Puno mo,
kung tutulungan mo ako. Gagawin ko ang lahat, kahit pakasalan kita, o kaya ay, Ang kapal ng mukha. Sige na, tapos na ang laban, anunsyuhan na ang resulta. kung ayaw mo akong tulungan, kukunin ko na lang ito sa sarili ko. Ang iyong Baiwei Miji, pag nalunasan ang laso ni Xuanming Muzun, makukuha ko ang Shengqian Wan, at magiging Supreme Immortal na ako. Mabuti. Inihahayag ko ang nagwagi sa paliksahang Immortal Chef na ito ay si Mo Yuns ng Beast Taming Sect. Ginoong Bai, manguna sa paggawad ng premyo. Puno mo, tanggapin po ninyo ang premyo. Sige, dapat na tayong umalis. Puno Montag, sandali lang po. Susunod pa ang seremonya para sa kahalili ng Immortal Chef. Ang layunin ko lang ay ang sungay ni Inlong. Bahala na kung sino ang maging kahalili ng Immortal Chef, alis na tayo. Ang tanging makatanggi sa pagiging kahalili ng Immortal Chef ay ang puno ng Baiwei Lamba. Ano po ang utos ninyo, Diyosa? Isama mo silang dalawa, sumunod ka sa akin. Ang tagal kong tumayo, napapagod na ako. Mahal, halika na at umupo. Binibining Liu, nakuha ko na ang lahat ng kailangan ko. Panahon na para umalis. Umalis ka. Hindi pwede. Binibining Liu ako. Manatili ka rito kasama ko o kaya ay isama mo akong umalis. Basta, hindi mo ako pwedeng iwan. Binibining Liu, dati ay pinigilan mo ako. Pero ngayon, kailangan kong sabihin sa'yo. Sa totoo lang. May asawa na ako. Medyo nahulaan ko na. Si ate, may sakit siguro siya, di ba? Paano mo nalaman? Balahibo ni Zulong, sungay ni Inglong. At ang Maisong Ling na kinuha mo lang kay Libisaw. Dadalhin mo sa Maisong para. Ipagpalit sa kaliskis ni Wushe, tama ba? Tama. Upang tulungan akong magtagumpay. Nasira ang kaluluwa ni Minyaw sa kidlat. Kinukolek ako ang mga sangkap na ito. Para makagawa ng Juzuan Huihunjeng at muling buuin ang kanyang espiritu. Tama nga ang hinala ko sa lalaking ito. Kuya Yuns, isama mo ako, okay lang sa akin. Kasal ka na, pero pwede kitang samahan. Maghanap ng gamot para kay ate. Pero hindi patas sa'yo to. Wala akong pakialam. Baka may paborito ka. Pero hindi ako naniniwalang masasaktan mo ako kasi sa mundo, walang talagang pantay-pantay. Ano ba iyan? Hindi ako walang utang na loob ako. Lalaki ka ba talaga? Nasa mood na nga tayo. Tapos sasabihin mo pero. Hindi to ang tamang oras para dito. Bilisan mo nga, naghihintay si ate. Kumalma ka. Sabing kumalma tapos kamay mo nandito. Manugang, hindi ka o akalaing taga Baiwei Valley ka pala. Bakit walang tao sa kwartong ito? Ako, hahanap ako sa iba. Oras na para pumunta sa Maison. Ah, Kuya, gusto kong ipagpalit ang balat ng ulo ko. Nauna na ang nakakuha. nauna na ang nakakuha. Ano nang gagawin natin, Kuya Yuns? Kung wala to, si ate. Ay naku, may pumasok sa valley. May pumasok sa Bayway Valley? Bukas ba ang pinto ng Bayway Valley sa lahat? Hindi, may salamang ka sa pinto ng Bayway Valley. Hindi basta-basta makakapasok ang ordinaryong tao. Mukhang malakas ang taong to. Halika, hanapin natin si ate. Sa Baiwei Valley pala may ganitong lugar. Sabi ka unang gabi Bakit hindi ko mahanap ang Baiwei Manual kahit saan? dito pala. Akala ko ba, wala nang magandang babae sa mundo.
Kaya pala di ako pinapansin nung lalaki. Kaya pala parang patay, nawala pala ang kaluluwa. Mas mabuti pang mamatay kaysa mabuhay ng ganito. Kaya. Ako na ang magiging asawa ng Volley Master. Tigilan mo yan. Ang bilis mong bumalik, mahal. Tumahimik ka. Huwag mong tawaging mahal. At ikaw, paano mo nahanap ang Bayway Valley? Bilang anak ng Beastaming Sect, alam mo ang tracking goo, di ba? Bigyan mo lang ng amoy, hahanapin nito. Kahit saan kang nagpunta. Mahirap gamitin ang tracking goo, kailangan dikit na dikit. Para matukoy ng tama ang amoy. Kailan mo ginawa iyon? Seryoso ba? Tumpak, sa oras ng tagumpay ng asawa. Bahala na kung paano ka pumasok, pero ngayon, umalis ka na. Mahal, ang taong ito ay nasa ganitong kalagayan na. Talagang walang kakayahang maglingkod ng maayos sa iyo. Mas mabuti pa tayong dalawa ang magpakasal. Magaling ako sa gawaing ito. Pangit na babae na nanaginip ka lang, kapatid na yun, ay hindi magpapakasal sa iyo. Kapatid, tayo ang magkakampi. Layunin nating maging rina ng lambak. Ngunit habang nandito ito, wala tayong pagkakataon. Maniwala ka sa akin, patayin natin ito. Pagkatapos, tayong magkapatid ang maglilingkod sa asawa. Sino ang kapatid mo? Masamang babae ka. Lumabas ka na sa lambak ng Sandaang Lasa. Ikaw, ang lit-lit, nangahas kang sabihing masama ko, pagkatapos kong patayin ito. At maging rina, sisingilin kita. Ano ka ba? Karapat dapat bang maging babae ko? Moyunze, huwag kang magpakatigas ang ulo. Ako, ang dakilang diyosa na si Yunli, ay walang karapatang maging babae mo, samantalang ang dalawang ito, ay may karapatan ba? Malinaw na ang sinabi ko. Umalis ka na, kung hindi, magiging marahas ako. Wala pang lalaking nangahas tumanggi sa harap ko. At ikaw. 2 bises mo akong tinanggihan. Bitawan mo siya. Nahihirapan ka na? Moyunze, sasabihin ko sa iyo. Ang taong hindi ko makuha, walang sinuman ang makakakuha. Mamamatay kayong lahat dito ngayon. Kung ayaw mong mahirapan siyang mamatay, ibigay mo sa akin ang lihim ng Sandaang Lasa. Yan pala ang tunay mong layunin. Ang lihim ng Sandaang Lasa ay kayamanan ng lambak, hindi ito maibibigay sa'yo. Ikaw ang magpapasya kung ibibigay. Kung gagalaw ka pa sa kanya, papatayin kita ng durog-durog. Huwag kang puro salita, subukan mo. Kung takot ka, ibigay mo na ang lihim. Huwag mong sayangin ang oras ko. Pakawalan mo si Minyaw at ibibigay ko ito sa'yo. Wala kang karapatang makipag-ayos sa akin. Pumasok kayong lahat. Akala mo ba papasok ako nang walang paghahanda? May ganito palang kagandang babae sa mundo. Ito, ang tunay na asawa ni Moyuns. Dahil pinahiya niya kayo noon, ngayon ito. Ay inilalaan ko sa inyo para gawin ang anumang gusto ninyo. Maraming salamat, mahal na Diyosa. Napakagandang babae nito. Bastos, bitawan mo siya. Nangahas kayong hadlangan ang pagiging kahalili kong kusinero Diyos. Ngayon, gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ang buhay ninyo. Nakipagsabwatan pa kayo sa gago na ito. Kung malaman ng aming sekta, siguradong palalayasin kayo. Ako ang tagapagmana ng aming sekta. Kailangan kong isipin ang kinabukasan ng aming sekta. Ang makasama sa mahal na Diyosa papasok sa Swanming Valley, iyon ang pinaka. Tamang desisyon na nagawa ko sa buhay ko, kumpara sa pagiging isang maliit na alagad sa loob ng sekta. Ang pagsunod kay mahal na Diyosa Yunli ay may mas magandang kinabukasan. Tama, basta makuha lang natin ang 100 Flavors Secret Manual. Dadalhin tayo ng mahal na Diyosa sa Swanming Valley. Ano? Taga-Swanming Valley ka? Tama. Ako ang left protector ng Chuanming Volley. Maraming demonyo sa Chuanming Volley. Kung ilalantad ko ang lokasyong ito, dadalhin ng Demon Venerable ang kanyang hukbo at gigibayin ang 100 Flavors Volley. Kung ibibigay mo ng maayos ang manual at magiging lalaki mo ako, maaari kong isiping iwan ng buhay ang 100 Flavors Volley. Panaginip mo yan. Hindi ko maintindihan. Ako, si mahal na Diyosa Yunli. Nag-alok SIO ayaf Montag. Gusto Montag pang magtapon sa bengkay na ito. At sa babaeng ito na hindi mo makalimutan, sigish, panoorin mo ng mabuti kung paano. Abusuhin ang babaeng mahal mo. Sir, Bitawan niyo ako. Yuns kuya, tulungan mo ako. kung hindi ko makuha ang puso mo, kukunin ko na lang ang katawan mo. Mga hayop, bitawan niyo siya.
Kamusta? Ang pakiramdam ng pagtingin sa minamahal mong inabuso. At wala kang magawa. Masakit, di ba? Montag lang, tinitigang Montag PA ako ng ganyan. Masasaktan ang puso ko. Kung ibibigay mo lang ng maayos ang manual at makipagtalik sa akin, sisiguraduhin kong hindi sila masasaktan kahit katiting. Umalis ka. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang trato mo sa akin? Siege. Anong gagawin mo? Kung ayaw mong magasgas ang mukha niya, ibigay mo sa akin ang manual. Ang manual ay para lang sa tunay na alagad ng 100 Flavors Valley ang magmana. Anong mapapala mo kung kunin mo? Walang makakaintindi kundi ako. Sa ganitong sitwasyon, may panahon ka pa para magbulahan dito sa akin. Mukhang hindi gaanong mahalaga ang buhay nito. Mingyaw, Ito ang pinakamalakas na lason ng Swanning Volley, kung hindi agad malulunasan. Malapit nang mabulok ang kanyang tiyan at bituka at mamatay. Noong una kong makita ito, alam ko agad na nawala ang kaluluwa niya. Ibigay mo agad ang manual, hindi lang ako maglalagay ng lason sa kanya. Ibibigay ko rin sa iyo ang balat ng ahas. ikaw pala ang kumuha ng balat ng ahas. Nang makita ko ang mga materyales na kinolekta mo, alam ko na. Magluluto ka ng 9 Gen Soul Returning Soup, kaya't maaga akong pumunta sa Esoteric Sect. At kinuha ang balat ng ahas na ito. Magdesisyon ka ng mabilis kapag kumalat na ang lason sa puso. Kahit ang dakilang immortal ay hindi na siya maliligtas. Hindi kita palalampasin. Kaysa mag-aksaya ng oras sa pagdaldal dito, mas mabuting ibigay mo na lang ang manual. Para may oras ka pa para iligtas siya. Nandito ako, hindi mamamatay si Mingyaw. At tungkol sa manual, hindi mo rin ito madadala. Kung ganon, panoorin mo na lang sila. Mag-enjoy sa iyong babae. Simulan na. Papatayin kita. Sa kalagayan mo ngayon, papatayin mo ako. Kung may lakas ka, subukan mo. May internal injury ka ngayon, lalo kang hindi makakalampas sa aking restriction. Ikaf nangga ang nahirapan, inisip Montag PA ang iba. Sige, kung hindi siya magbibigay ng manual sa ganitong pagigipit. Mac, enjoy muna kayo. Pagkatapos ninyong mag-enjoy, patayin siya at hanapin ninyo ng dahan-dahan. Salamat, Immortal. Kayong dalawa, ubarin ninyo ang damit niya. Ako muna ang mag-i-enjoy, pagkatapos kayo naman. Umalis kayo. Heto. Ibibigay ko. Tumigil kayong lahat. Ito ang 100 Flavors Manual. Sa wakas, nasa akin na ito. Makaliligtas ka na, Demon Lord. Nakuha mo na ang manual. Palayain mo na si Mingyaw at Sigsor. Palayeng. Hindi, naisip ko, gusto ko rin ang set ng kagamitan sa pagluluto mo. Huwag kang magpakalabis. Wala kang karapatang makipagnegosasyon sa akin. Ibigay mo. Ibibigay ko. Binabati kita, Immortal, sa pagkamit ng tunay na pamana. Mula ngayon, ang 100 Flavors Volley ay magiging teritoryo na ng aking Swanning Volley. Kapag nagawa ko na ang Illusory Feather Evil Dispelling Soap at napagaling ang Demon Lord. Magiging Supreme Immortal na ako. Immortal, dahil nakuha mo na ang tunay na pamana, ang basura na ito, maaari bang ako na ang bahala? Maglaro kayo, susubukan ko naman. Ang kapangyarihan ng Heaven and Earth 100 Flavors Knife. Salamat, Immortal. Sinabi ko, ipapakita ko sa kanya kung paano kita laruin. Kuya Yuns, Ngayon, papatayin kita gamit ang kutsilyong ito. Ano nangyayari? Bumalik sa akin ang kutsilyo. Akala mo ba, madali lang makuha ang kutsilyong ito? Ano ba ang ginawa Montag? Nangako ako kay Xor. Gagantihan ko siya sa paligsahan. Patayin siya. Umalis ka diyan. Nakuha ka una ang tunay na aral. Bakit ganito? Wala kang nakuha. Ang mga yon, pandaya lang para malinlang ka. Naramdaman ko ang kapangyarihan. Paano ito naging pandaya? Ano ito? Niloko ako ng gago. Totoo ang libro, pero ako lang ang nakakaintindi. Mga sinaunang letra ito, hindi nagbago sa libu-libong taon.
para hindi ito mapunta sa masasamang tao at magdulot ng kaguluhan sa mundo ng pagsasanay. Pero wala ka ng pagkakataong maintindihan ito. Handa ka na ba mamatay? Huwag kang maglakas loob. Kung may mangyari sa akin, hindi rin siya mabubuhay. Kung may mangyari sa kanya, siguradong hindi ka makakalabas ng Bitter Valley. Kung ganoon, ibigay mo na lang ang tunay na libro. Kuya Yunze, huwag kang maniwala sa kanya. Hindi niya palalayain si ate. Ikaw, tumahimik ka. Sir, Kuya Yunze, okay lang ako. Moyunze, sa sugal ka ba na hindi ako gagalaw? tumigil ka. Ang pagdurusa niya, ikaw ang magpapasya kung gaano kalala. Ibigay mo ang tunay na libro, palalayain ko siya. Ilang beses ko pa bang sasabihin? Tunay ang libro. Kung ayaw mong maniwala, dadalhin ko ito para ipatingin. Palayain si Minyaw, kunin mo ang libro. Sumama siya sa akin. Kung niloloko mo ako, handa ka nang maglibing sa kanya. Huwag kang maglakas loob. Minyaw, Ek, Kuya Yunze, kailangan natin pumunta sa Dark Valley. Baka mapanganib si ate. Diyos ng demonyo, ang librong ito. Tunin nga ito. Pero para sa atin, walang silbi. Kesa mag-aksaya ng oras para ipatranslate. Mas mabuting hayaan ang pinuno ng 100 Flavors Volley ang magluto para sa atin. Malapit na silang dumating. Sige. Kung maalis mo lang ang lason sa katawan ko, ang Immortal Ascension Pill ay sa iyo na. Maraming salamat, Demon Lord. isuko si Minyaw. Pinuno mo, sa wakas dumating ka na. Matagal na naming hinihintay. Talagang karapat-dapat ang pinuno ng 100 Flavors Volley. Ang bilis mo namang nakarating dito. Kuya Yunze, nandyan ang ate. Minyaw, Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Ito ang aming Demon Lord. Gumamit ng daan-daang sangkap, inabot ng ilang dekada, upang gawin ang 9 Nether Purgatory Law. Sa tingin mo mapuputol mo yon? Panaginip lang. Yunli. Bisita siya, huwag kang bastos. Homenhen, Demon Lord. Ako ang nagkamali. Pinuno mo, medyo mainit ang ulo ni Yunli. Ako na ang humihingi ng paumanhin para sa kanya. huwag kang magpanggap. Alam ko ang iniisip mo. Magpakabait muna pagkatapos ay lalaban. Para lang malunasan mo ang lason ko. Sabi ko sa'yo, panaginip lang. Mukhang kailangan kitang turuan, bago ka makinig sa akin. Sir, pakawalan mo siya. Anong ginawa mo sa akin? Bagamat nalason ako, hindi ibig sabihin hindi kita kayang talunin. Madali lang, pakawalan ka Uzia. Magluto ka lang ng maayos para sa akin. Panaginip mo. Kung may lakas ka, patayin mo ako. Tingnan natin kung hanggang kailan ka matigas ang ulo. Anong pinakain mo sa kanya? Ito ang sikreto ng Chuanming Valley, ang Heart Control Gu. Kapag kinain ito, siya na ang pinakatapat na alagad ng Chuanming Valley. Ikaw, Sir. Kahit sumigaw ka ng malakas, hindi kanya maririnig. Siya na ngayon ang pinakatapat kong tautauhan. Zino ako? Ikaw ang aking Panginoon. Kung ganon, lumuhod ka sa iyong Panginoon. Sir, Nakikita mo, Montag? Siya na ngayon ang aking tautauhan. Anuman ang utos ka o, susunod siya. Sige na. Kuya Yunze, kung sasali ka lang sa Xuanming Valley, gagawin ni Xur ang lahat. Sir, kumalma ka. Huwag mong hayaang kontrolin kanya. Labanan mo siya. Zumuko ka na. Nawala na ang kanyang malay. Ikaf. Sinabi kong kausapin mo siya ng maayos. Hindi mo ba narinig? Kuya Yunze, bakit mo tinanggihan si Xur? Ayaw mo na ba kay Xur? O hindi ba sapat ang ginawa ni Xur? Kung papayag ka kay Xur, kakayanin ni Xur na gawing mas mabuti.
Sir, tumigil ka. Tumigil. Pahintuin mo siya. Tumigil. Isipin mong mabuti. Basta alisin mo ang lason sa katawan ko. Alisin ko ang uod sa kanya. Buwisit. Bubunutin ko ang balat mo, bubutasan ko ang litid mo. Para hindi ka mabuhay ng maayos, hindi ka rin mamamatay ng maayos. Matigas ang ulo. Walang kwenta. Dapat kang parusahan sa pagiging palpak. Huwag. Walang kwenta, Siksur. Dapat parusahan, Siksur. Sir. Walang kwenta, Siksur. Dapat parusahan, Siksur. Sir, tumigil. Maliit na sugat lang yan. Lakazan Montag. Tumigil ka. Dapat parusahan. Walang kwenta ang paglaban mo. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Una, alisin mo ang lason sa katawan ko. Pangalawa, panoorin mo siyang mamatay. Tumigil. Basagin mo. Walang kwenta, Siksur. Pasensya na, Demon Lord. Mali, Siksur. Hindi, tama ka. Sila ang mali. Tiisin mo lang. Tutulungan kitang ilabas ang uod. Demon Lord. Ayos lang. Binago ko ang control worm. Maliban sa akin. Walang makakapagpalabas nito. Habang buhay ako. Hindi mamamatay ang uod na ito. Kuya Yuns, huwag. Sir, Ngayon, wala kang pagpipilian kundi magluto para sa akin. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Gawin mo ng maayos. Ang Illusory Feather Evil Dispelling Salve at pabubuhayin ko siya. CJ. Kung gusto mo, lulutuin ko para sa'yo. Pwede kong lutuin, ngunit dapat mong ipangako na hindi mo sila sasaktan. Kung hindi, kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Tutupad ako sa pangako. Basta alisin mo ang lason sa katawan ko. Hindi ko kailanman sasaktan ang alinman sa kanilang dalawa. Sir, ikaw. Pinatulog ka ulang Zia. Basta alisin mo lang ang lason sa katawan ko. Alisin ko ang uod sa katawan niya. Sir, huwag kang mag-alala, ililigtas kita. At tiyak na papagbabayarin ko sila. Simulan na natin. Halika. Sandali. Yunli, bakit mo pinigilan si Volley Master mo sa pagluluto? Demon Lord, kahit hindi ka OP natitikman ang Anyu Kaviksitang. Napakagaling ko sa pagkilala sa mga sangkap nito. Ang gagong ito, ang ginamit niyang Hiyu Lushen at Chanluo, ay talagang walang problema. Kung walang problema, bakit mo pinigilan? Walang problema ang mga gulay na iyon, ngunit, ang sangkap na ginagamit niya ngayon ay may napakalaking problema. Dahil ito ay ang lubhang nakakalasong King Shujon. Dahil ito ay ang lubhang nakakalasong King Shujon. Totoo ba ang sinasabi ni Yunli? Tama. Ito nga ang King Shujon, pangatlo sa listahan ng mga nakakalason. Moyunze, talagang may masamang balak ka. Kung hindi ko ito natuklasan ngayon, hindi ba't mapapahamak ang Demon Lord dahil sa'yo? Magbigay ka ng paliwanag. Kahiyahiyang bagay. Totoo namang nakakalason ng King Shujon. Ngunit kapag ito ay nag-react sa Tenlu, kasama ang pag-unang ng espiritual na lakas, magbubunga ito ng isang elementong paglunas. Makakalunas ito sa halos lahat ng lason sa mundo. Kung wala ka man lang yan kaalaman, manahimik ka na lang. Ikaf. Hindi lang natatangi ang amoy, purong-puro pa ang espiritual na lakas. Dalhin dito, dalhin dito. Demon Lord, Sandali lang. Ano na naman? Kahit sabihin ng gagong ito na walang problema ang sabaw,
Para mas ligtas, sa palagay ko ay subukan muna natin sa iba. Mas mabuti, halimbawa, siya. Huwag kang maglakas loob. Kung wala namang problema ang sabaw, ano naman kung painumin siya? O baka naman, ayaw mo talagang painumin siya. Ikaw, Volley master mo, hayaan mo na siyang maging eksperimento. tigilan mo yan. Kung may problema ang sabaw na ito, ngayon din ay papatayin ko siya sa harap mo. Muyunze, talagang may problema ang sabaw. Nangahas kang lokohin ang Demon Lord. Ngayon, kayong tatlo, walang sinuman ang makakaalis ng buhay. Ang Juan Yukuk Sitang, kapag nawala ng isang subo, mawawala ng bisa. Kung may mangyari sa akin, walang sinuman ang makakagawa ng pangalawang mangkok para sa inyo. Sandali lang. Demon Lord, may problema talaga ang sabaw na ito. Wala namang problema ang sabaw na ito. ADE. Sinabi ko na, habang buhay ako, hindi mamamatay ang uod na ito. Ang ibig mong sabihin ay, Talagang karapat-dapat sa pagiging Panginoon ng 100 Flowers Volley, ang mga nilutong pagkain. Hindi lang nakakapawi ng lahat ng lason sa mundo, pati ang aking uod ay kayang patayin. Mukhang hindi ako nilinlang ni Panginoon mo. ang laso ng uod sa katawan ng babaeng ito, talagang nawala na. Tama, dahil kayang gamutin ng sabaw na ito ang uod, ang lason sa loob ng aking katawan. Malamang ay hindi na rin problema. Demon Lord. Naghintay ako na matagal pa sa araw na ito. Ang lason sa loob ng katawan. Bumagabag sa akin na matagal, sa wakas ay nawala na ngayon. Gusto kong malaman ng buong mundo ng immortal cultivation. Bumalik na ako, ang Chuanming Demon Lord. Maligayang pagbabalik, Demon Lord. Demon Lord, dahil naibalik na ang iyong lakas. Ang aking Immortal Ascension Pill. Ano ba ang minamadali mo? Magpapasalamat muna ako kay Panginoon mo. Hindi mawawala ang iyong kapalit. Siege. Panginoon mo, tinulungan mo ako ng malaki, sabihin mo. Ano ang gusto mong tag? Kahit anong bagay ang gusto mong tag. Bibigyan kita. Kailangan ko lang natuparin mo ang iyong pangako. Sinabi ko na, sila ang aking mga bisita. Walang mangyayaring masama. Menyaw. Tanggalin ang lahat ng tanikala. Tinanggal ko ang mga tanikalang ito para ipakita ang aking katapatan. Ailan ko sinabing pakakawalan ko silang dalawa? Niloloko mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi ko kayo sasaktan, pero hindi rin ako. Magpapahintulot na umalis ang tulad mong talento sa akin. Manatili ka sa Xuanming Valley at maglingkod sa akin. Panaginip lang yan, payuhan kitang pakawalan agad si Menyaw. At hayaan kaming umalis, kung hindi, gagawin kitang mas masahol pa sa patay. Nung nalason ako, hindi mo pa ako kayang talunin. Ngayon na ibalik ko na ang aking rurok na lakas. Anong karapatan mo para labanan ako? Kung ayaw mong magdusa, payuhan kitang mag-isip ng mabuti. Hindi na kailangang mag-isip pa, tapos na ang oras mo. Ano ang ibig mong sabihin? Muyunze, ano ba talaga ang ginawa mo? Demon Lord. Muyunze, ano ang inilagay mo sa sabaw? Akala mo ba talaga wala akong planong pangreserba? Tanga ka. Tama ang iyong pagdududa, wala talaga ang Blue Hand Mushroom. Sa recipe ng Illusory Feeder Evil Dispelling Soap. Impossible, uminom din ang babaeng ito. Bakit hindi siya apektado? Kasi binigyan ko si Xur ng antidote ng maaga. Antidote. Xuanming Mozon, dalhin mo ang pangarap mong maghari-harian. Sa hukay kasama mo, Ibigay mo sa akin ang antidote. Kung hindi, papatayin ko sila. Imposible. Imposible. nakalimutan kong sabihin sa'yo, ang King Xiaojun ay talagang magre-react sa Tianluo. Pero ang resulta, hindi ito gumagawa ng elemento na panlaban sa lason. Sa halip, pipigilan nito ang iyong espiritual na lakas sa isang antas. Patayin mo siya. Kung hindi, hindi mo makukuha ang Shengqian Pill. Walang saysay, siguradong mamamatay ka. Hindi pwedeng mamatay ang Mozon.
Kailangan kong makuha ang Shengqian pill. Muzun, hindi ka pwedeng mamatay. Sabihin mo sa akin kung nasaan ang Shengqian pill. Nangako ka sa akin na ibibigay mo sa akin. Vala talagang Shengxian Pill, Vala ringse prime morte. Hindi, niloloko Montag lang ako. Sabay tayong umalis sa daan patungong impyerno. Magkasama tayo. Sagipin mo ako, sagipin mo ako. Hindi pa ako naging Supreme Immortal, hindi pa ako pwedeng mamatay. Sir, okay ka lang ba? Junze. Menyao, Junze. Menyao. Sa wakas, nagising ka na. Mabuti naman. Ek, mabuti naman at okay ka. Hindi tama. Ang iyong kaluluwa, malinaw na nawasak ng kidlat. Paano ka nagising? Hindi ko rin alam, biglang may isang mahiwagang lakas. Ang pumasok sa buong katawan ko, at pagkatapos, nagising na ako. Menyao. Paano nangyari ito? Isang kaluluwa at isang espiritu lang ang bumalik. Ang hindi kumpletong kaluluwa, patuloy na ubos ang iyong buhay na lakas. Hindi magtatagal. Mawawala na ang iyong kaluluwa. Hindi na ito mahahanap pa. Paano nangyari ito? Bakit? Gago. Masaya na ako. Na makita ka ulit. Menyao. Junze. Zeno Ito? Ate, ako si Liwensu. Nailigtas ako ni Kuya Yuns noon. Kaya ate, kung may problema ka, ako. Masaya na ako na may nag-alaga kay Yunze para sa akin. Masaya na ako. Junze. Alagaan mo ng mabuti si Tsuer. Ate, anong sinasabi mo? Gagaling ka, sigurado si Kuya Yuns. Basta makahanap ng Millennium Ginseng Fruit. Meron yun sa Ghost Kitchen Palace. Sasamahan kita. Menyao. Junze. Uwi na ako. Pag gumaling ka na, iuwi kita. Yunze, ang lamig ng kamay ko. Yakapin Montag ako Pauvi. Tsuer, anong ginagawa mo? Ate, sinabi sa akin ni tatay kapag nangako ka. Dapat tuparin mo. Nangako ako kay Kuya Yuns, ililigtas kita. Kahit mawalan pa ng buhay. Hindi ako magsisinungaling. Schwör. Bakit ka ganyan, bitawan Montag. Kuya Yuns, hanapin mo ang Millennium Ginseng Fruit. Ako narito. Bitawan mo, mamamatay ka. Kuya Yuns, naniniwala ako sa'yo. Kapag nakuha mo ang Millennium Ginseng Fruit, maliligtas si ate. Maliligtas din ako, sige na. Maghihintay ako hanggang sa bumalik ka. Sir, kung malalampasan natin ito. Handa ako ng 3 sa 6 na regalo. Sasakay ka sa 8 upuang sedan, pakakasalan kita sa Beast Taming Sect. Kuya Yuns, tandaan mo ang sinabi mo. Maghihintay ako sa pagbalik mo. Sa oras ng panganib, durugin mo itong amulet. Lalabas ang Invisible Shield. Proteksyon sa lahat ng atake.
Siege na. Humarap sa Ghost Kitchen Palace nang walang paalam. Patayin. Hindi ako humaharap ng walang paalam, may hihilingin lang, pakisabi. Utusan Montag, K.O.? Anong tingin mo sa akin? Aso? Wala akong masamang hangarin. Kung manipagalit ako, paumanhin. Pero talagang may urgent akong lakad. Paki-announce na lang po agad. May urgent kang lakad? Ang Ghost Kitchen Palace, hindi basta-basta mapapasukan. Umalis ka na. Kung hindi mo ako papapasukin, kahit mamatay pa ako, pipilitin kong pumasok. Ang tagal ko nang hindi nakikipag-away. Halika na. Siege, ulit tayo. Ito. Chenko 100 Flavors Blade? Taga 100 Flavors Valley ka? Tama. Ako si Muyons, ang Panginoon ng 100 Flavors Valley. Ganon ka. Narinig ka o. Maraming kayamanan sa 100 Flavors Valley. Kung magbibigay ka ng ilan, baka papasukin kita. Isang bantay pinto, humihingi agad ng lagay sa bisita. Ang lakas ng loob mo. Gustong mamatay. Wanziki, si Muyunzi ay bisita. Ayaw ng Lord ng Palace na binabantaan natin ang mga bisita. Pero tama rin si Wanziki. Hindi palengke ang aming Ghost Kitchen Palace. Dapat may black ingredient token para makapasok. Black ingredient token. Ano yun? Sandali. Naalala ko, bago namatay ang master ko, binigyan niya ako ng isang bagay. Parang plaka. Totunga. Sundan MOAKO. Teka muna. Ang Gilles Montag, Guardian Who. Hindi lang siya ang negosyante rito. Marami pang iba. May patakaran ng Ghost Kitchen Palace, isang tao lang bawat araw. Nauna ako dapat ang papasukin. Kahit may black ingredient token ka pa, kung mahina ang pagluluto mo, wala ka pa ring karapatang pumasok. Mas maganda, magpaligsahan kayo sa pagluluto. Kung sino ang mas magaling. Siya ang papasukin ko. Magandang idea, yan, Guardian Who. Ano, gusto mong makipagpaligsahan sa akin? Bakit hindi? Siege. Tungo sa kalan. Simple lang ang kailangan. Isang platitong golden fried rice. Kung sino ang mas magaling, siya ang papasukin. Ang matatalo. Magiging alipin sa pinakamababang antas ng Ghost Kitchen Palace. Pagdating sa pagluluto, hindi kami natatakot sa 100 Flavors Valley. Pasensya na, nakalimutan kong sabihin. Sa paligsahang ito, bawal gamitin ang spiritual energy. Hindi ka naman matatakot. Di ba mo yun ng 100 Flavors Volley? Kung hindi mo kaya, huwag mong sayangin ang oras namin. Sumuko ka na at magpatalo. Sa susunod pag nakita tayo tumahol kang parang aso. Baka bigyan pa kita ng pagkain. Simula bata pa ako, sa pagluluto ako nagsimula, isang golden fried rice lang yan. Hindi ko yan pinapansin. Siege. Tingnan natin kung ano ang magagawa mo nang walang spiritual power. Ano ang maluluto mo? Simulan na natin. Sabi ka una, wala kang kwenta kapag nawala ang spiritual power Montag. Kahit panindi ng apoy wala kang dala, talagang wala kang kwenta, palo ka na. Kung luluhod ka at magmamakaawa sa akin, kapag maganda ang pakiramdam ko, maaari kong ipahiram sa'yo. Ang posporo ka o, ano es atinin Montag. Mabait ka pala, geht song zu. Pero kahit ipahiram mo ang posporo mo sa taong itong walang kwenta, ano ang magagawa niya? Wala siyang spiritual power. Malamang hindi niya alam kung paano gumamit ng sandok. Hindi ko akalain, isang respetadong Zongzu. Ay wala palang flame seed, pusporo pa ang gamit. Ganitong mababang uri ng paraan para magsindi ng apoy. Maliban sa mga dakilang masters na malapit na maging immortal, sino ang may kakayahang kumuha ng flame seed? Gusto ko sana. Ipahiram sa iyo ang posporo ko. Pero ngayon, maghintay ka na lang na maging alipin. Mukhang hindi ka pa nakakakita ng magandang bagay. Ngayon ipapakita ko sa inyo. Ito ay flame seed bag. Medyo may alam ka rin.
Ang pagkakaroon ng phlegm seed bag, isang bihirang bagay. Talagang hindi pangkaraniwan si Mogushu, kung tama ang hula ko. Ang phlegm seed na ito ay mula sa Phoenix, di ba? Matalas ang mata mo, huhufa. Ito nga ang Fengling yan. Fengling yan, iyon ang tunay na esensya ng Phoenix. Pinyati MOBA ang Phoenix. Hintayin uminit ang kawali bago lagyan ng mantika at magprito ng kanin. Kapag lumamig na ang kawali, maluluto kaya ang kanin. Ikaw pa naman ang gusto ng 100 flavors volley, kahit ang pagprito ng kanin. Ang pinakabatayang hakbang mali ka, kahit may Fengling yan ka. Anong magagawa mo? Sayang lang sayo. Nakakahiya sa 100 flavors volley, magprito ng kanin bago magsindi ng apoy. Anong kalokohan yan, Zaka? Ang liit ng apoy na yan, hindi pa mainit ang kawali, gusto mo pang maluto ang kanin. Talagang wala kang kwenta, nawalan lang ng spiritual power. Kahit ang pinakasimpleng pagprito ng kanin, hindi mo na magawa. Montag Utsu, tumigil ka na, huwag Montag nang ipahiya ang chef. Mas mabuting panoorin mo kung paano ako magprito ng kanin. Matuto ka ng konting technique. Kapag naghirap ka, maghanap ka ng trabaho sa karaniwang restaurant. Para hindi ka magutom. Ngayon palang lumakas ang apoy sa kalan. Malamang masusunog ang kanin, wala kang kwenta, talo ka na. Kahit hindi ka marunong magluto, huwag mong sayangin ang pagkain. O baka naman sa tingin mo, sa ghost kitchen, dapat gumawa ng malasang putahe na hindi makakain ng tao para lang. Mapataas ang rating ng 2 guardian. Ang prinsipyo ng ghost kitchen ay lumikha at magtipon na. Napakasarap na pagkain sa mundo, hindi ito. Basurang ayaw pati ng aso. Naririnig mo ba? Huwag na mag-aksaya ng pagkain. Hindi nakakahiya ang hindi marunong magluto. Nakakahiya ang pagpapanggap. Kabataan, magpanggap ka na lang. Ako, tapos na ako. 2 guardian, subukan ninyo. Sa itsura, makintab at malinaw, bawat butil ng kanin ay perpektong nababalot. Maganda. Mabuti. Malambot sa bibig, mabango ang itlog. Nagbigay pa ng pakiramdam ng init at pagmamahal ng tahanan. Talagang si Patriarch, kahit walang espiritual na lakas. Nakagawa pa ng napakasarap na sinangag. Kahit anong pagsisikap mo, wala na. Ang sinangag ko, kahit ang malapit ng maging immortal, ay pinuri. Para manalo ka sa akin, sa susunod na buhay na lang. Sa tingin ko, hindi na kailangan mapalisahan. Sa proseso nitong walang kwenta. Ng paggawa ng sinangag, lalabas din na basura lang ito. Kung basura ba, matapos tikman sa kamalalaman. CJ, Mukhang ikaw, walang kwenta, ginugugol ang oras. Sa mga pakitang gilas kaya, hindi marunong magsinanga. Nakakahiya sa inyong sekta. Sa itsura, maganda naman, kulay ginto. Pero hindi lang maganda ang itsura, maganda rin ang lasa. Gaya ng inaasahan ko, puyot at matigas sa bibig. Basura ito. Alam ko na, itong walang kwenta. Paano mananalo sa akin? Mukhang ako ang nanalo. Tama. Mula sa itsura o sa lasa. Mas magaling si Patriarch. Kaya ang gayon. Ang papasok sa ghost kitchen ay Sandali. Hindi ko pa natitikman. anong tikman-tikman? Itong basurang ito. Paano maihahambing sa masarap na pagkain ni Patriarch? Guardian Hu, alam kong patas ka. Bakit mo papapahirapan ang bibig mo sa basurang ito? Ayan, sabi ko na, hindi na kailangang tikman. Bakit mo pipilitin ang sarili mo? Guardian Hu, ikaf, ito. Ang sarap naman nito. Kung itong sinangag ay tatawaging basura, wala nang sinangag sa mundong ito ang makakain. Ujichon, balik KBA? Ganito kalasang pagkain, masasabi mo masarap. Tatay Montag Asia, ganyan mo siya ipagtatanggol. Kung talagang napakapangit ng lasa, bakit mula nang matikman ang sinangag nimo? Hindi ka tumigil sa pagkain? Kalakal. Ganyang kalasa. Paano ko magugustuhan? Ito. Paano ito nangyari? Ito. Bakit pamilyar ang lasang ito? Bakit ako umiyak? Inay.
Miss na miss kita. Paano nangyari ito? Malasang-malasa naman ito, hindi ba? Paano nangyari ito? Ilang dekada na akong chef. Hindi pa ako nakakatikim ng ganitong klaseng sinangag. Nasubukan kayo na lakaeng sinangag sa mundo. Paano ay tiyo nangyari? Bakit? Bakit mo ako pinatikim ng ganitong sinangag? Paano kung hindi ko na ito makain muli? Paano na ako mabubuhay? Malinaw na ang resulta. Hugh, ipahayag mo na. Ang nagwagi sa paligsahan ay si Mo Yuns ng 100 Flavors Volley. At ikaw, Ayon sa tuntunin ni Juan, ikaw ay magiging alagad ng Diyos Chef Hall. Mgata. Pano, isang subo pa. Mo, maaari ka nang pumasok. Ngunit, ang sinangag na ito ay iwan mo. Akin yen, akin. Patawarin ninyo ang aking kahihiyan. Hallmaster, dumating na siya. Tumayo ka. Mo, sa wakas dumating ka rin. Alam mong darating ako. Hindi lang alam kung darating ka. Alam ko rin kung bakit ka darating. Hindi ba't dahil ito? Ano ang kondisyon? Lahat ng mayroon sa 100 Flavors Valley. Ibibigay ko sa iyo. Ang mga kalat mo sa 100 Flavors Volley, hindi kaapat dapat sa mata ng Hallmaster. Ano ang ibig mong sabihin? 1,000 taong ginseng berry lamang ito. Bagamat isa ito sa 3 hiyas ng Diyos Chef Hall. Hindi naman ito kailangan-kailangan. Zuempre, maaari ko ring ibigay sa iyo. Zubalit? Hallmaster, ano ba talaga ang gusto mo? Diretsahan na. Ang totunga, malinaf ang usapan. Simple lang ang kondisyon. Ikaw, ang mananatili sa aking Ghost Kitchen Palace para maglingkod sa akin. Impossible. Alam mo ba na ang Ghost Kitchen Palace ang pinapangarap na pasukan ng lahat ng chef cultivator sa East Province? At ikaw, tatanggi ka? Ano naman kung tumanggi? Dahil maraming gustong pumasok. Ibibigay ko na lang sa kanila ang pagkakataon. Para sa akin. Hindi ako mananatili. Es atingin Montag, may kaapatan kang tumanggi sa akin? O marami ka bang oras? Anong ibig mong sabihin? Alam ko, kailangan mo ang Millennium Ginseng Fruit para buuin ang kaluluwa ng minamahal mo dahil nagmamadali ka. Konting oras na lang ba ang natitira sa kanya? Inimbestigahan mo ako. Hindi yon mahalaga. Ang mahalaga, pumapayag ka ba o hindi? Huwag mong isiping papayag ako sa ganitong paraan. Hindi ako maglilingkod sa iyo. At ang Millennium Ginseng Fruit, ako ang magkakaroon niyan. Mo Yunze, ang tapang mo. Huling pagkakataon na to, ibigay mo sa akin ang Millennium Ginseng Fruit. Kung hindi, gigibain ko ang Ghost Kitchen Palace na to. Ikaw pa ang gugulo sa Ghost Kitchen Palace. Napakalayo ng iniisip mo. Malalaman lang natin kung kaya ko kapag sinubukan. Mo Yunze, mas mabuti kung huwag kang gumawa ng aksyon. Hindi pa natin pinag-usapan ang lakas ng Palace Master. Kahit ako, hindi mo kayang talunin. Ganoon ba? Susubukan ko muna. Tama na. Right Protector, umalis ka muna. Palace Master. Opo. Talagang karapat-dapat kang maging Volley Master ng 100 Flavors Volley. Hindi ako nagkamali sa iyo. Tumigil ka na. Ibigay mo ang Millennium Ginseng Fruit. Malakas ka nga, pero kung ikukumpara mo sa akin, malaki pa rin ang agwat natin. Huwag kang magsalita ng magsalita. Narito ako ngayon para sa Millennium Ginseng Fruit. Maging diretsahan ka, ibibigay mo ba o hindi? Ano ang mangyayari kung ibigay ko? Wala akong pasensya sa mga salita mo. Kung hindi mo ibibigay, huwag mong sisihin kung magkagulo. Moyunzi, gumawa ka man o hindi. Isa lang ang magiging resulta ngayong araw. Ikaw. Ang magiging pinakamatapat kong alipin. Gagawin mo akong alipin. Sa susunod na buhay na lang.
Walang saysay kung pipilitin kitang manatili. Tingnan natin ito. Kuya Yuns, nasaan ka? Naghihintay kami ni ate. Mingyok, sir. Ano ba talaga ang gusto mo? Hindi mahalaga kung ano ang gusto ng punong palasyo. Ang mahalaga ay, totoo bang gusto mo silang iligtas? Moyunzi, kung maglilingkod ka lamang sa akin, ibibigay ko sa iyo ang millennial ginseng fruit na ito. At maaari kang makapagpaalam ng maayos sa kanila. Upang tapusin ang iyong mga pagkakatali sa mundong ito. Panaginip lang yan. Bilang tagapagmana ng 100 Flavors Valley. Paano ako magiging alipin ng iba? Ang tapang mo. Pero ano ang magagawa ng tapang? Kung wala ang millennial ginseng fruit, mapipilitan kang tumingin lang habang namamatay sila. Hinahamon mo ako gamit sila. Mula ngayon, patay ka na sa akin. Ang yabang! Akala mo ba talagang kaya mo akong talunin, punong palasyo? Ang 100 Flavors Valley ay hindi lang marunong magluto. Ngayon ay ipakikita ko sa iyo kung ano talaga ang kakayahan ng isang tagapagmana ng 100 Flavors Valley. Moyunzi, kung talagang maglalabas ka ng lakas ngayon, sinisiguro ko sa iyo, kahit makuha mo ang millennial ginseng fruit, hindi mo pa rin sila maliligtas. Ano ang ibig mong sabihin? Tumingin ka rito. Kuya Yuns, ikaw ba yan? Kung hindi ikaw si Kuya Yuns, sino ka? Huwag nang isipin si Kuya Yunzi. Nen, kailangan mo ba ng tulong? Tutulungan ka ni Kuya Tsiki. Huwag. Pwede na ba tayong mag-usap ng maayos? Ikaw. Moyunzi, kung tataluhod ka lang ng maayos, at tatawagin akong Panginoon, ibibigay ko sa iyo ang millennial ginseng fruit, at makakapunta ka upang iligtas sila. Ngunit kung hindi, hindi ko masisiguro kung ano ang gagawin ni Wanziki. Bastos, kung may kahit konting sugat sila, sisiguraduhin kong lipulin ang buong Ghost Chef Palace. Pinapayuhan kitang mag-isip mabuti, ang barrier na ito ay hindi magtatagal. Maaring sabihin ko sa iyo ng punong palasyo, ang Wanziki na yon ay hindi mabuting tao. Ang mga babaeng napapasa kamay niya, laging hindi makalaya sa hira, at hindi rin makamit ang kamatayan. Mukhang konting oras na lang ang natitira sa akin. Tama. Kaya, lumuhod ka na at sumunod sa akin. Tawagin mo akong Panginoon at magpasakop sa Master of the Hall. Ano to? Ano ang kinain mo? Ito ang Poison Emperor Pill na inalay ko sa kalahati ng buhay ko. Poison? Poison Emperor Pill? Ito ba ang maalamat na Poison Emperor Pill na nakakapagpataas ng lakas sa maikling panahon? Ngunit walang lunas? Paalang sa isang Millennium Ginseng Fruit. Isinasakripisyo mo ang buhay mo? Napabalief ka na ba? Hindi lang isang Millennium Ginseng Fruit, kundi ang buhay ni Mingyaw at Sor. Kung hindi ko sila maliligtas, ano ang saysay ng pagiging buhay ko ng mag-isa? Sa mundong ito, Gumamit ng lason para tumaas ang lakas. Talagang ikaw yan. Pero akala mo ba? Makakaya mo akong talunin? Hanggat mapapatagal ko ang laban. Kahit hindi ako kumilos. Mamamatay ka pa rin dahil sa lason. kaya papatayin kita bago ako mamatay. Basta't mapatay kita, makukuha ko pa rin ang Millennium Ginseng Fruit. May sira ka ba sa ulo? Inyalay mo pa ang lahat ng iyong spiritual power? Kahit patayin mo ako, wala ka ng spiritual power.
Sa hinaharap, isa ka ng basura na hindi na makakapag-cultivate. Wala akong pakialam. Basta't maligtas ko sina Menyaw at Sor. Kahit mamatay, okay lang. Laso ng katawan, at inyalay ang lahat ng spiritual power. Es ating in Montag, gaano katagal mo ito matitiis? Hindi kailangang matagal. Basta't matamaan kita, sapat na. Akala mo masasaktan mo ako? Huwag pa, Master of the Hole. Huwag po. Ayaw mo bang mamatay para sa akin? Master of the Hall, pakiusap, ayaw kong mamatay. Gusto mo bang ako ang mamatay? Huwag mong kalimutan. Ako ang right protector ng Ghost Chef Hall. Huwag kang mag-alala. Maalala ko ang iyong sakripisyo. Master of the Hall, ako ang pinakatapat. Sa'yo sa buong Joe's Chef Hall. Gusto kong manatili sa tabi mo, at tulungan ka. Dahil napakatapat mo, mamatay ka na para sa akin. Ang demonyong chef na yon ay naging basura na. Ipaghihiganti kita. Gago ka. Buong puso kitang tinulungan. Pero gagawin mo akong kalasag. Kahit mamatay ako, hindi kita palalampasin. Ang lakas ng loob mong magsalita sa hinang ganyan. Mukhang hindi ka rin masyadong tapa. Kung ganito na lang, Mamatay ka na lang. Ikaf PA? Gusto mo akong patayin? Panaginip lang yan. Hindi Montag inasaan. DIBA? Buhay pa ang ama ng templo. Pero ikaw, naging walang kwenta ka na. Ngayon, tingnan natin. Paano mo pahaharapin ang ama ng templo? Montag Yunze. Ito lang naman ang gusto Montag. DIBA? Sasabihin ko sa'yo. Mas gugustuhin kong sirain ito kaysa ibigay sa'yo. Huwag. Montag Yunze, Pekingan Montag. Patay na ang dalawa mong yon. Ama ng templo, sana'y gagawin kitang bagong tagapagtanggol. Pero ikaw, gusto mo talagang mamatay. Pero sasabihin ko sa'yo, kahit mamatay ka, kukunin ko pa rin ang iyong golden core. Pero, hindi naman masamang tao ang ama ng templo. Bago ka mamatay, papakitaan pa kita ng iyong dalawang. Magandang kapatid, hintayin mo ako. Kuya, pupuntahan ko kayo kaagad. Menyaw Tsuer. Sa golden core na ito, nakinain na ng Poison Emperor Pill. Makakagawa ang ama ng templo ng pinakamalakas na lason sa mundo. Pagdating ng panahon, ang buong Eastern State Cultivation World magiging sa ama ng templo na. Mulang gayon, ang 100 Flavors Valley ay mawawala na sa Cultivation World. Kapag nasakop na ng ama ng templo ang buong Cultivation World, magagawa kong gumawa ng mas maraming ipinagbabawal na pagkain mula sa mga kultivator. Pagdating ng panahon, magiging immortal na ang ama ng templo. Tapos na ang iyong malaking pangarap. Zeno? Pano? Parang boses ni Montag Yunze. Nakakarinig kaya ako? Paano ito nangyari? Hindi ba't pinatay na kita? Pinatay mo ako. Pero salamat din sa pagpatay mo sa akin. Nawala man ang golden core ko, naging mas dalisay ang aking kaluluwa. Kaya naman nakamit ko ang Divine Spark. Naging mas dalisay ang aking kaluluwa. Kaya nakamit ko ang Divine Spark. Ngayon, ang nakaharap sa iyo ay
Ang Immortal Supreme Chef na naging immortal na. Imposible. Huwag kang mandaya, demonyong chef. Sasabihin ko sa'yo, kaya kitang patayin noon. Kaya kitang patayin ngayon. Huwag. Hindi pa pwedeng mamatay ang ama ng templo. Dapat maging immortal pa ako. Basag. Kuya Yunzi. Paumanhin. Siksuer. Talagang hindi na kaya. Munting kapatid, andito na si kuya. Huwag ka sanang mabilis mamatay. Hintayin mo munang matapos ang kasiyahan ko. Saka ka mamamatay. Umalis ka dyan. Tumigil ka. Bastos ka. Buhay ka pa pala. Ang Panginoon ng templo. Die Pwede. Tama ka. Patay na ang Panginoon ng templo mo. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Imposible. Huwag. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Gagawin ko ang lahat. Gusto kong mamatay ka. Mingyauxer. Kuya Yunzi, dumating ka na rin. Akala ko, di na kita muling makikita. Ayos na. Nandito ako. Ayos na ang lahat. Minyaw. Mabuti naman at ayos ka. Uwi na tayo. Kumpleto na ang mga materyales. Kapag nagawa ko na ang 9 Revolution Soul Returning Soap para muling pag-isahin ang iyong kaluluwa. Ayos ka na. Titsur, sa mga nakaraang araw, nasaan si Yons? Palagi sa kwarto mo. Natatakot ako na baka masaktan ang katawan mo. Baka naman ngayong gabi, papuntahin natin si Yunzi sa kwarto ko. Kakakalap lang ng kaluluwa mo. Baka kapag sobrang pagod, masira ulit ang kaluluwa mo. Kaya hayaan mo na lang muna, na ako ang mag-alaga kay Kuya Yunz ng ilang araw pa. Dahil nga hindi matatag ang kaluluwa ko. Kaya kailangan ko si Yunzi para panatilihin ito. Sakama lang ako nitong mga nakaraang araw. Mahirap makatulog ng mag-isa. Huwag kang mag-alala, Sa ilang araw, papuntahin ko si Kuya Yunz. Para tumulong sa pagpapatatag ng kaluluwa mo. Teksuer. Bagaman bagong kasal ka lang kay Yunzi. Hindi naman ibig sabihin, masusulo Montag siya, DIBA? At saka, ako pa rin ang ete mo. Sinabi mo ang bagong kasal, kaya dapat samantalahin. Habang bago pa, para mas maraming oras ang magkasama. Ano? Sinasabi mo bang wala nang bago kay Yunzi sa akin? Lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Tingnan mo kung paano kita paparusahan. Sino ang takot? Subukan natin kung sino ang mas magaling. Ang mananalo, siya ang makakasama sa pagtulog ni Kuya Yunz. Siege. Terror. Terror. Ano ba ang inay nyo? Di ako makatulog. Yunz. Kuya Yunz. Yunzi, ilang araw na yan? Kailan ka pupunta sa kwarto ko? Kuya Yunze, gusto ko ulit subukan ngayong gabi. Yung kagabi. Yun. Ano ba yan yang yun? Ano talaga? Di mo ba alam, yun nga Alin? Yun. Alin? Sige na, bakit pa kayo nag-aaway? Tara, sama tayo mamaya.